balikan mo yung financial foundation mo. Baka hindi pa buo, okay? So, ano ba yung nasa basic financial foundation natin? So, first, of course, yung cash flow natin. Second, dapat may protection tayo, okay? Meron ka na bang life insurance? Ito, tapatang tanong, meron ka bang life insurance? Okay, G-Leavers, ano ba yung dapat natin gawin pag lumalaki na income natin? Sa lahat ng mga nagsisipag, nagpupunyagi, merong 1, 2, 3, 4, 5 sources of income. So, tendency niyan, lumaki talaga yung cash flow natin. Lumaki yung income natin. So, ano nga ba dapat natin gawin? Okay, let's go, let's go. Alright, so, unahin muna natin, ano yung hindi mo dapat gawin? Okay, doon muna tayo sa hindi mo dapat gawin pag lumalaki income mo. Unang-una, huwag mo agad-agad itaas ang level of your lifestyle. Okay? So, manatili ka muna kung ano yung lifestyle mo ngayon. Kalma muna. Ikalma mo muna yung lifestyle mo. Ganyan lang muna. Kung dati, palakad-lakad ka, ngayon maglakad-lakad ka lang. Kung dati, pakapi-kapi ka lang sa tabi-tabi, dyan ka muna din magkapi-kapi. Kung dati, nagbabaon ka ng mga pagkain mo, magbaon-baon ka muna ng pagkain mo. Kung dati, pag Sabado, hindi ka gala ng gala, huwag ka muna din maggala-gala tuwing Sabado. Okay? Kalma lang, okay? Maintain your lifestyle pag lumalaki ang income natin, right? So, pangalawa na hindi mo dapat gawin, pag lumalaki na ang income mo, pamigay ka ng pera. Yes, pag dumadami ang income mo, huwag kang bigay dito, bigay doon. Meron ka lang certain percentage na pwede mong ipamigay sa iba. Hindi po yun pagiging madamot. Meron kang nakalaan talaga para sa pagtulong sa iba. So, anong dapat natin gawin pagka lumalaki na ang income natin? Bumalik ka sa sarili mo. Balikan mo ang sarili mo, lalo ang yung finances. Lagi ko pong itinuturo at tinuturo natin sa IMG yung basic financial foundation natin. Balikan mo yung financial foundation mo. Baka hindi pa buo, okay? So, ano ba yung nasa basic financial foundation natin? So, first, of course, yung cash flow natin. Second, dapat may protection tayo. Okay? Meron ka na bang life insurance? Ito, tapatang tanong, meron ka bang life insurance? Napakalaga po kasi ng life insurance. Hindi po siya dapat ini-ignore lang. Okay? So, tanungin mo yung sarili mo, pag nawala ka ba ngayon, may maiwan sa family mo? Kasi mahal mo yung pamilya mo, so kahit mawala ka, tuloy-tuloy pa rin dapat ang buhay nila. Okay? Meron ka na rin bang healthcare? Sa totoo lang, dapat sagutin mo yan. May healthcare ka na ba? Paano kung magkasakit ka? At meron ka na rin bang investment? So, meron ka na bang pera sa future mo? So, may investment ka na ba? Okay? So, yan yung mga dapat natin itinatanong sa sarili natin. Meron ka na bang emergency fund? So, dapat yan po inaasikaso natin. So, ulitin natin. So, yan dapat nating inaasikaso sa sarili natin. Kaya nga like po sinasabi, ang Kaiser 3-in-1 po. Meron ka ng life protection, may healthcare ka na, may investment ka pa. Dapat ginagawa natin yan. Dapat asikasuhin natin sarili natin. Okay? And last po, ayun, pwede ka na rin bumili ng property mo. So, unti-unti mag-put up ka ng property. Okay? So, sa atin po lahat na lumalaki ang income natin, asikasuhin mo muna ang sarili mo, ang basic financial foundation mo. Okay? Life protection, may healthcare ka, nababayaran ng utang natin, and may emergency fund ka. And of course, meron tayong investment. Okay, let's go, let's go. Copy po tayo. Copy po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way para magkaroon ka na ng investment sa mutual fund and maka-start ka na ng Kaiser mo. Ang Kaiser 3-in-1 po yan. May healthcare, life protection, and investment. PM na sa personal FB ko. Let's go, let's go!